Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah.
God has made a home in the heavens for the sun. It burns forth like a radiant bridegroom after his wedding. It rejoices like a great athlete, eager to run the race. The sun rises at one end of the heavens and follows its course to the other end. Nothing can hide, nothing can hide, nothing can hide from its heat. They sing to sound the word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world, and their words throughout the world, and their words throughout the world. Purihin. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Good morning. Oh, nice to see you again. Glory to God. Purihin ang Diyos sa muling pagbibigay niya ng pagkakataon upang tayo po ay muling makapagbahagi ng kanyang mga banal na salita. But first and foremost, we have to pray first, Pastor. Okay. Diyos amang dakila, thank you for showing us the way of salvation through your Son, Jesus Christ. Yes, Lord. And as we go with our study today, this morning, Lord, ang Banal na Espiritu ang siyang aming kakibat at siyang magpapaunawa sa amin ng lahat ng mga scriptures na babanggitin dito sa aming pag-aaral. Manguna ka sa amin, Lord, at pagpalain mo po ang lahat ng mga nanonood, mga nakikinig. Give them strength, Lord, and bless them with peace. For you are our refuge and our strength, our present help in trouble. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa isa na namang napakaganda, bagamat maulan na panahon ngayon. Tayo naman po ay muling makakapagbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. So we have our word, Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So panghawakan natin ang ating pag-asa. Huwag tayong mag-doubt sapagkat ang Diyos ay tapat sa ating lahat. Though there are times we are not faithful, but our God is faithful eternally. Ngayon, kahapon, magpakailanman, siya ay tunay at tapat, lalo na sa kanyang mga pangako. At alam nyo, napakaganda ng ating pag-aaralan, pagkat yung ating pinangahawakan sa buhay natin ay ang banal na salita ng ating Panginoon. Natatalakayin natin dito sa Hebrews 4, starting with Starting verse 12 dito sa 12 hanggang and 13, itong dalawang ito. Babasahin ko na, kapatid? Oh! Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa the gift of travel. Nakakatuwa nga si Lord. No? Yun nga maganda yung ating pag-asa. Na bagamat katulad nga ng aking ibinahagi doon sa Bible study, alam niyo marami tayong mga negative situations along the way sa buhay natin. Hindi nga lang natin sinasabi sa ibang tao, but God is so good and He knows how to comfort us. That despite the circumstances of negativism, alam nyo, pinagpasyal pa kami ni Lord sa Paris. It is 2018 na plano pa yan at pagkatapos naganap na ngayon. Kasi nagbukas na ang Europe nagbukas na ang Europe na pwede ka nang mag-trip. Purihin ang Panginoon. Madali lang kumuha ng visa, mga kapatid. Go there. Paris is very nice, so beautiful. Alam niyo na makita ko yung Eiffel Tower. Ay, sa libro ko lang nakikita to, tsaka sa mga pictures. O, di ba? Nagpa-picture kami ni Pastor. Napakaganda.
ang pagkaganda ng Paris, napakaganda niya. But then, it's very expensive. Pero napakaganda, napakaganda. At kapag mahilig ka doon sa mga medieval times, yung castle ni Napoleon the 14th, yung bahay ni Marie Antoinette, di ba? Nakita namin, we went there. Very beautiful place, at napakaraming tao. At malaki pala ang kanilang income sa tourism kasi napakarami ng mga tourists na pumupunta doon. Punta kayo mga kapatid. Besides, it's not really expensive when you get a visa. Well, ginawa ko lang lahat, minute ko lang lahat ng requirements. Sabi sa akin ni Sister Mayet, Abel, punuin mo itong requirements. So, photocopy, birth certificate, yung ganon. And then pinakita ko sa kanya. And then sabi niya, punta ka dito on such date. And that was June 16. Ngayon, on June 16, nagpunta kami doon. We gave all our documents. Walang interview. You just submit your documents. And then pay the fees. Mura lang, 7,500. 5,000 ang visa. Processing fee is 2,500. So, mas mura lang siya. And then, you know what? After 5 days, we have our visa. Yeah, that's how easy it is. Oo, madali lang. Kaya pwede lahat tayo. Sana all. Glory. It's a gift from God na makita natin yung kanyang creation sa iba't ibang mga lugar. Napakaganda. At tuwang-tuwa naman din kami sapagkat bagamat malayo ang travel, takes more than 20 hours. It's like going to America kasi it's on the other side of the globe. You Pero travel first sa Qatar. You go down to Qatar. Doha. Sa Doha. Grabe. Papuntang Doha is ang 9 ganda. hours from here. Ang And from ganda. Doha, Qatar to Paris is 7 hours. But it's beautiful. Very beautiful. Doha is very beautiful. Ang ganda ng kanilang airport, mga kapatid. Go and see for yourselves the beauty of the creation of God in other countries. Qatar is very good. And very of course, nice. Very nice. nagpabata kami, we went to Disneyland. Disneyland, Paris. Meron silang... Sakay kami sa mga rides. Purihin ang Panginoon. Yeah. Doon sa kalye, nagpakain siya. Marami. Maganda. It's very nice. Very nice. At salamat sa Panginoon, yung aming hotel ay it's sa gitna ng city. Napakarami supermarkets, napakaraming restaurants. Yeah, ang kanilang nakita ko sa lahat ng restaurants is ang kape na sa maliit na tasa. Tapos ang tagal-tagal nilang Espresso. inuubos. It's like Greece. Espresso, Yes, sa yeah. Greece. Kita natin sa Greece. And then croissant. Croissant, yun ang food nila. Pero meron silang hamburgers and french fries also like in America. Pero very often yun, tasang maliit. Yeah. Oo. And they Oo, open alfresco. from mga 11 na ng umaga because 12 na. Kasi yung 11 ng gabi sa Paris is only 6 o'clock dito. Maliwanag pa. Ay, ang liwanag pa. Maliwanag pa. Sa bintana from hotel, sabi ko, anong oras na ba? Bakit maliwanag pa? Alas 11 ng gabi. Parang akala mo alas 5 lang o alas 4. 11,000 per day. Per day. 11,000. $200 something. Malapit It's lang. It's in the Pati city. pasakay ng... ang ganda. ng Andun, wala ang dito, lapit. malayo pa yung gwardiya sa ano eh. Siguro kasing in lapit the lang sa center may of the classic city. ka lang gumanon. Andun na yung sakayan ng train. Maraming streets eh. Maraming streets, Napakaraming oo. mga streets na. Napakaganda. Maganda yun. Salamat sa Diyos sa kanyang ibinigay na location. Hindi problema ang supermarket, hindi problema ang restaurants, hindi mo problema ang pagupitan, pati paggawaan ng sapatos, pati pharmacy, etc. It's, andun lang. Pagbaba mo sa hotel, it's all over the place. Maganda, hindi na mahirap. May mga areas na mahirap mong puntahan, pero salamat sa Diyos sa kanyang ibinigay sa amin. Punta tayong lahat. Balik tayo, tingnan natin yung iPad. Punta tayo. Salamat sa Diyos sa pagpapala ng travel. At glory to God,
napakaganda ng creation ng Diyos sa iba't ibang lugar. Puntahan natin lahat yung mga iba't iba. Hanggat malakas pa. Sa Hong Kong, oo. Iba pa yun sa November yun, brother. Sa November yan. May ticket na kami, wala pa kaming hotel. Ano naman din yun? What do you call this? Miles. Miles naman ang ginamit doon. Kaya libre-libre din tayo, gamitin natin. Kaya ang salita ng Diyos ay panghawakan natin. Yung ating pag-asa sa Diyos, yung ating pagtitiwala. Bagamat may negative situations along the way, pero ang comfort natin at ang kapayapaan natin ay nagmumula sa ating Panginoon na bagamat mayroong mga damdamin sa puso natin, ay kinocomfort naman tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng mga sitwasyon na kung saan tayo naman ay magiging masaya at magpapatuloy ang ngiti sa ating mga labi. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung title nga natin ngayong umaga, The Word of God is Active and Alive. Dito sa Hebrews 4 verse 12. Yeah, basahin ko muna dito sa Hebrews 4 verses 12 to 13. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So verse 13, nothing in all creation is hidden from God. God's sight, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. At sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na saan magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ito ang banal na salita ng Panginoon. So dito binabanggit na ang banal na kasulatan, luma at bagong tipan, ay ang nakasulat na salita ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng banal na inspirasyon, sa pamamagitan ng mga banal na tao ng Diyos na nagsalita at sumulat habang sila ay pinakikilos ng banal na Espiritu. May mga katanungan kaming ginawa dito at ang unang tanong, paano naging posible ang pagkakasundo o pagkakaisa ng maraming manunulat ng Biblia? Ang Diyos ang pinagmumulan ng pagkakaisa nito. Ang mga authors ng iba't ibang aklat ay nabuhay ng iba't ibang panahon, ngunit ang kanilang mga sinulat ay may pagkakaisa at continuity. Sa unang Korinto 14:33 na isulat nga ni Apostol Pablo, ang Diyos ay hindi ang may akda ng kalituhan. Kaya nga ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia, kung mapapansin po nyo, ay ayos na ayos mula doon sa Genesis, sa creation, hanggang sa kahulihan, sa Revelation. Ito po ay magkakatugma, bagamat ang mga authors nito ay nabuhay ng iba't ibang panahon, there is continuity at pagkakaisa. Kaya yung 2 Peter 1:20-21, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang sinulat ng mga authors, itong mga iba't ibang aklat sa Biblia, sila ay greatly inspired by the Holy Spirit. At si Paul nga, dinescribe niya na ang gawain ng banal na Espiritu as God-breathed, bilang hiningahan ng ating Diyos. Na kung paano hiningahan ng banal na Espiritu si Adan at nagbigay sa kanya ng buhay dito sa Genesis 2:7, gayon din ang banal na Espiritu ay huminga sa gawain ng mga taong gumawa o sumulat nitong mga iba't ibang aklat sa Biblia. At nagkaroon nga ito ng kabuuan, natapos, and the Word of God has authority sa ating buhay. At sa ating pananampalataya, ito po ay may isang malaking bahagi. Kaya ibinigay at pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu upang kumilos
Diyos sa mga taong kanyang pinili upang isulat at buuhin ang aklat na Biblia. May another na tanong? Another na tanong, how powerful is God's Word? Gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos? Makikita natin, look at the creation. God spoke the Word and there was the creation. Example, let there be light, let there be water, peace, and all of us. Tayo din yung tao na create ng Diyos sa kanyang pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, itong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi mo mapapasubalian. At ikaw na tao na kanyang creation, nakita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Mula nung tayo ipinanganak hanggang ngayon, dapat nating ipagmalaki ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa ating buhay at sa lahat ng tao upang marinig ang salita ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan na ating tinanggap mula sa ating mga unang magulang. Sa awit 33, verse 6 and 9, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sapagkat siya ay nagsalita at nangyari. Siya ay nag-utos at tumayong matatag. Nalikha ang lahat ng nag-usap ang ating Panginoon. Of course, ang Diyos na binigkas na salita ay nagbago ng isang madilim na planeta sa isang malikhaing obra maestra. At siya ring Diyos nagsulat ng salita sa pamamagitan ng mga piniling banal na tao ay nakapagbago sa atin, lalo na sa ating buhay na babad sa kasalanan. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, hindi lamang sa karamdaman ng ating puso't kaluluwa, manti sa ating physical na body. Kaya nababasa natin sa Biblia ang maraming mga healing power ng kanyang mga salita. At kapag ito'y binigkas ng ating Panginoon, lalo na sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ay gumagaling. Sa Isaiah 55:10-11, ito nga ang sinasabi, for as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I send it. Purihin ang Panginoon. Napakagandang pangako ng salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ang Diyos ay nangusap, panghawakan po natin, mga kapatid. Now, bakit ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita? At nabuo nga ito at tinatawag natin itong aklat na ito na Biblia. Unang-una, mga kapatid, God wants to reveal the way to salvation. Bakit? Kasi itong si Adan at si Eva ay nagkasala. Alam natin lahat yan. At dahil sa kasalanan, napawalay ang tao sa ating Panginoon. Ngayon, hindi naman nais ni Lord na tuluyang mawalay ang mga tao sa Kanya. Kaya pinasulat niya ang pamamaraan upang tayo ay muling makabalik sa ating Panginoon. Hindi kasi nagbibigay ng kasiyahan sa puso ang kasalanan. Ngayon, ang salita ng Diyos ay naging gabay natin. Ito ngayon ang ating sinusundan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magampanan natin ang pinagagawa ng ating Panginoon. Kasi kung basta mo sinabi, alam niyo, ang tao malilimutin kasi eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinulat. Minsan nga nakasulat na hindi pa iniintindi. Kaya palagi natin binabalikan at lagi natin pinag-aaralan ang banal na salita ng Panginoon. So maraming mga katanungan, maraming mga dapat nating gawin, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay dapat nating malaman at dapat nating maunawaan upang ang kaligtasang hatid o bigay, regalo ng Diyos sa atin ay ating matanggap at ma-enjoy natin niya dito pa lang sa lupa hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan sa langit. So God has given us His Word to lead us, to lead us and to direct us sa pang-araw-araw nating buhay. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga sapagkat mahina ang sangkatauhan.
nangangailangan tayo at ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang mga banal na salita ay tunay, ganap at buhay. Kaya kailangan natin ito, kaya ipinasulat ito ng ating Panginoon upang sa mula pa noon hanggang sa katapusan ng lahat ay maunawaan natin kung ano itong kaligtasan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay hindi lamang isang idea. Ito po ay isang katotohanan. People need the Lord. Kaya yung James 1:22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinalilimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa, hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. So ito po yung ikalawang dahilan, Pastor. Ang pangalawang dahilan why God inspired the prophets, holy men to write the Bible, ay God reveals Himself through the Scriptures. Ang Diyos ay nagpapahayag kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ang salita ng Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang karakter, ng kanyang saloobin, ng kanyang nature, at kung sino siya sa atin. Dito sa ating tinatalakay, kung bakit karoon ng inspiration ng mga propeta, who does the Bible reveal at its main theme and revelation? Sa John 5:39-40, sinasabi dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. At sa Lucas 24, verse 27, ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya ito simula sa lahat, simula sa aklat ni Moses hanggang sa aklat ng lahat ng mga propeta. So anong sinasabi dito sa dalawang scriptures na to, sa John 5:39-40 at sa 1:14-16? Pagkatapos na ilahad ng mga propeta, mga tagapagturo ang mga salita ng Diyos, marami pa rin hindi naniwala at binaliwala ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga naisulat dito sa 1:14-6, ito ang ipinahayag ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang lalapit sa Ama maliban dadaan sa akin. Ibig sabihin, lahat ng mga salita ng Diyos ay patungkol sa ating Panginoon. Siya ang dahan at katotohanan at ang buhay. At walang lalapit sa Ama maliban dadaan sa Kanya lamang. Kaya sa pamamagitan ng mga banal na salita, God reveals Himself. At ikatlo, God reveals His will. You know, the Word of God is an expression or manifestation of the will of God. Ang banal na kasulatan ay hindi po nagkakamali sa pagpapahayag ng kalooban ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang tagapaghayag ng mga doktrina, ng mga utos, mga pagtuturo, mga pamantayan na dapat sundin nating lahat upang tayo po ay makapamuhay ng isang maayos na buhay na nakakasunod tayo sa ating Panginoon at mabigyan natin ng kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. So the Word of God contains the mind and the will of God. Now, ikaapat, the Word of God is an accurate record of God's work. Mula pa noong una sa Genesis hanggang sa wakas, ay nakasulat dito ang mga ginawa ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay tunay na ganap at ito ay sinasabi niya na tunay na dakila, makapangyarihan ang ating Panginoon. Pagkat ito ay naghahayag ng mga iba't ibang mga pagkilos ng Diyos sa ating lahat at ang kanyang plano, ang kanyang will, mga panuntunan, ang lahat ng ito ay magaganap. Ikalima, and the Word of God is the food of our soul. Kaya yung Matthew 4, verse 4, it is written,
that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of our God. Now, importante na malaman natin ang salita ng Diyos pagkat ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Just come to think of this, na kung wala tayong sinusundan na isang katotohanan, kung wala tayong sinusundan na mga doktrina o mga pagtuturo na siya namang katotohanan at tunay na ganap na makatutulong sa buhay natin, kung wala ang mga ito, paano na kaya tayo magkakanya-kanya tayo ng karunungan, magkakanya-kanya tayo ng kaisipan. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa kanyang banal na salita, meron tayong gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Nadi-discern natin kung ano ang mabuti, kung ano ang dapat nating gawin. At sa pamamagitan nito mga kapatid ay makakaiwas tayo sa kasalanang nakakapaghiwalay sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Yung ancient word for soul is pneuma. Pneuma yan mga kapatid. So dito sa Hebrews 4 verse 11, Pastor. Napaka-importante rin na talakayin natin yung talata 11 ng Hebreo 4. Basahin ko mga kapatid. Kaya't sikapin natin makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. At binanggit nga sa verse 12, tutuloy ko, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sa talata 11, ang salita ng Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan at kapahingan para sa mga Israelita. Ngunit hindi naniwala ang mga Israelita sa salita ng Diyos at mababasa nga natin sa Hebreo 3:19, ang mga Israelita ay hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. At sa awit 95 verse 11, kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makapagpapahinga sa aking piling. Ano ang matututunan natin dito mga kapatid? Tayo ngayon ay hinihikayat ng may akda ng Hebreo na huwag gumawa ng parehong pagkakamali. Mga Israelita ay hindi sumampalataya sa salita ng Diyos. Kaya nga, pagsikapin nating makapasok sa kapahingang iyon upang ang sino man ang mahulog sa gayong uri ng upang walang sino man mahulog sa gayong uri ng kapahamakan at pagsuway. Ito ang lesson na tinuturo sa atin ng Biblia. Ang Biblia ay hindi ordinaryong aklat. Ito ay kasing buhay ng may akda nito. Ito ay mas matalas kaysa talino ng mga pinaka-natututunan ng tao. Walang kalingkingan ng ating mga natutuhan. Pinakamatalino ka man sa buong mundo. Napakaliit lamang yan sa paningin ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay nailapat, ibig sabihin rightly, properly applied, ito ay positibong nakaka-apekto sa bawat lugar ng ating buhay. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay magbibigay ng gabay sa ating mga kaisipan at ilalantad ang mga intensyon nito na nasa ating mga puso. Kaya kung may intensyon ka ng masama, malalantad yan. Kung mabuti, ay pagbubutihan pa ng Diyos sapagkat yun ang nais niya ng katotohanan sa ating puso. Ang salita ng Diyos has a positive effect. Di ba alam naman natin yan, tayo ngayon na napakatagal na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Alam natin na kapag na-declare ang salita ng Panginoon, ito po ay tumatago sa ating pagkatao at ito ay nakapagbibigay sa atin ng napakalaking tulong upang tayo ay makapamuhay ng maayos sa buhay natin. So tingnan natin, ano ba ang nature o ano ba ang katangian ng salita ng Diyos? So dito, basahin ko ulit yung Hebrews 4:12 For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account.
Dito ay sinabi kung ano ang katangian ng salita ng Diyos at dahil sa ito ay makapangyarihan, alive, and active, nothing is hidden. Kita lahat ng ating Panginoon. So, tayo ang pagkatao natin, tayo po ay naked sa harap ng ating Panginoon. Wala tayong pwedeng itago sapagkat ang kanyang mga banal na salita ay tunay na makapangyarihan. So, talakayan natin yung una. So, what do you mean that the Word of God is alive and active? Ito po ay nangangahulugan na ito po ay buhay. May mahalagang kapangyarihan na likas sa buhay ng mga tao. Alam niyo yung power ng salita ng Diyos ay inherent na sa Kanya. Dahil ang salitang mga binigkas ng ating Panginoon sapagkat Siya ay almighty, all-powerful, kaya ang Kanyang mga banal na salita ay makapangyarihan. Kaya nga doon sa creation, nang sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng ilaw. Let there be separation of the water and the earth, nagkaroon po ng separation. Ano man ang bigkasin ng kanyang bibig, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, nagaganap ang lahat ng ito. Kaya masasabi natin at sinasabi ni Paul dito sa Hebrews 4:12 na ang salita ng Diyos is active at alive. Ito nga ay inihahalin tulad sa isang seed o isang binhi. Kapag nakakita tayo ng isang seed, hindi ba, isang buto, pag tiningnan mo, isa lang siyang maliit na buto. Meron pa nga talagang napakaliit na mga buto. Ngunit bakit kapag ito ay itinanim mo, ito ay nagkakaroon ng buhay? So meaning to say, deep inside that seed ay mayroong inherent power to give life. Now, this seed is the power to produce new life. Kaya yung 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay mayroong bagong buhay. We are born again dahil sa banal na salita ng ating Panginoon. Napansin niyo ba mga kapatid na nung ating tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, nilagay na tayo ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinaupo niya tayo sa kalipunan ng mga mananampalataya at tayong lahat ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat kailangan natin yan. Yan ang buhay ng ating puso at ng ating kaluluwa. Kaya't mabuti na tayo ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam naman nating lahat na dito tayo lumalakas na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi mo maunawaan, but we are invigorated. See, we are energized sapagkat ang salita ng Diyos ay may buhay. The original Greek word translated here, living, means to have life or alive. The Greek word for quick, kasi yung ibang mga version, ginamit nila na ang salita ng Diyos is quick and alive. It means fully living, lively, masigla. Yung Greek word naman for powerful, kasi yung ibang mga version, ginamit naman ang salitang the Word of God is powerful. It means full of energy, energized, active, effective. Tunay nga ang salita ng Diyos, ito po ay very effective. Kung ito ay ating bibigyan ng tunay na pansin, pagkilala at pagsunod, ito po ay may kapangyarihan na magbago sa ating buhay. And the Word of God is alive because God is a living God. Kaya dito sa Hebrews 3 verse 12, Paul here refers to God as a living God, isang buhay na Diyos. Sabi niya, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. So mag-ingat daw tayo na iwasan natin ang kasalanan upang tayo hindi mapawalay sa isang Diyos na buhay. So kung ang Diyos ay buhay, almighty, powerful, ganun din ang kanyang mga banal na salita. So, sinasabi pa na ang salita ng Diyos ay quick o mabilis. See, may kapangyarihan. Matalas sa alinmang tabak na may 2 talim. So, nangangahulugan na talaga ito ay masigla.
malakas, sige, buhay, makapangyarihan, puno ng energy, masigla, aktibo, at ito ay mabisa. Kaya nung sinabi ng Panginoon, yung John 6:63, the very words I have spoken to you are spirit and life. Sinabi ng Panginoon. So, nakita natin ang kanyang mga salita kapag ito ay kanyang binigkas, dynamic, vibrant, energizing, sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi to static or idle. Sa buhay ng mga tao, sa buhay natin tayong mga mananampalataya, kapag ang salita ng Diyos ay talagang ating binigyan ng buhay sa ating buhay, tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. You see? Kaya yung 1 Thessalonians 2:13, and we also thank God continually because when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe. So sa buhay ng isang believer, ang salita ng Diyos ay nakakapagbago sa atin bilang isang mananampalataya. Kaya dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is joined to Christ, he is a new creation. The old has gone and the new is here. Number 2, the word of God is sharper than any two-edged sword. Bago ko talakayin ito, naalala ko lang nung binabanggit mo yung word of God is compared to the seed, yung binhi. May nabasa ko kasi na may nahukay sila na isang Cleopat na 4,000 years ago, no? Na may isang binhi sa loob ng pot. At nang itinanim nila ito'y tumubo at nabuhay. Tumubo So, pa. ibig sabihin, tayo mga kapatid, may mga naaalala ba kayong tinamnan nyo ng salita ng Diyos na hindi nyo na nakita? Subalit once na makita mo, may maaalala mo siya at masasabi niya, salamat sa itinanim mong salita sa akin. Ngayon, ganito na ako, ngayon ay ganito na ako. Maaring isa na siyang pastor o isang tagapamahala ng isang ministry. So, alalahanin natin, ang binhi na itinanim mo ay nandun sa puso ng taong tinamnan mo. At yan ay hindi mawawala sapagkat yan ay buhay, malalago at magbibigay buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu na tumulong sa iyo upang ibigay ang salita ng Diyos. Tingnan nyo na lang si St. Augustine. Ilang beses siyang tinamnan ng salita ng kanyang ina. Subalit patuloy ang kanyang mga masasamang gawi, subalit nakita natin ang kalagahan ng binhi o salita ng Diyos. Nagbigay ng buhay sa kanya at nakapagbago at naging parte na ng ating mga pag-aaral tungkol sa kanya. Kaya in season or out of season, let us declare the word of God. Kaya nga sinasaad dito sa Hebrews 4:12, the word of God is sharper than any two-edged sword. Ano ba ibig sabihin nito? Dito inilalarawan ng mayakda ng Hebreo na ang salita ng Diyos ay isang matalas. Kaya alinmang tabak na may double edge. Ibig sabihin nga yung double edge, ibig sabihin kagaya ng dila natin, may itaas at may baba. So pag nagsalita tayo, gumagalaw ito, di ba? So once na dineclare mong salita ng Diyos, gumaganon yan at kinakat ang ating mga puso sapagkat nandun ang buhay na salita ng Diyos. Kaya yung mga ginagamit nga ng mga Roman soldiers, kaya nga nung ginanyan yung isang tenga ng isang soldier na ginamit ni Peter, immediately, di ba? Napilas at hindi nga makita, subalit alam ni Lord kung saan ito napunta. At kinabit naalala ko lang ito. So, ang larawang ito ng espada na makikita rin ito sa Hebrew, sa Isaiah 49:2, sa Pahayag 1:16 at Pahayag 2:12, and importantly dito sa Efeso 6:17. Kaya bilang isang matalas at matalim na espada, ang salita ng Diyos ay tiyak na makasasakit na sandata pag ito'y dumaan at narinig natin. Hindi man natin pansin, pero ito'y tatagos pa rin sa kaibuturan ng ating kaluluwa. At ito'y magmamanifest yan. Hindi nating akalain minsan,
Bahala na nga siya sa buhay niya. Binigyan ko na siya ng salita pero ayaw pa naman maniwala. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo ang nagbabago. Ang mismo ang Diyos na may akda ng kanyang salita ang siyang magbibigay ng kulang pagbabago sa tinamnan natin ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, nung si Jesus ay tinempt ni Satanas, ay ginamit niya ang salita ng Diyos sa Mateo 4:4. Ikatlo, the Word of God, it penetrates even to the dividing the soul and the spirits, the joints and the marrow. It penetrates. So nga naman, kung minsan tayo, alam natin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, biglang meron kang maririnig na salita, alam mo, tumutusok at tumutugon talaga doon sa mga damdamin natin. Diba? Makikita mo ngayon habang nakikinig ka, ay, ako ba ang kinakausap ito? Ako ba ang pinatatamaan nito? Ganyan ang salita ng Diyos. It penetrates. Bakit? Kasi may kapangyarihan. Kaya pinasulat ng Diyos ang kanyang mga banal na salita upang magamit natin sa buhay natin at matulungan tayo na magkaroon tayo ng isang uri ng buhay na siyang nais ng Diyos para sa atin. Hindi niya kasi nais na yung buhay natin sige-sige lang tayo sa ating pansariling pamamaraan. No, merong will ang Panginoon, may plano ang Panginoon, kaya niya ibinigay ang kanyang mga banal na salita upang ito ay ating sundan at maging matransform tayo sa klase ng tao na kanyang nais. You see? Kaya it penetrates, tumatagos talaga. At minsan masakit, no? Tinatamaan tayong lahat. Pero alam nyo, kapag ang salita ng Diyos ay nag-penetrate, pagkamat merong pain kung minsan, pero immediately it heals. No? Nagkakaroon din ng kagalingan. Yun ang maganda sa salita ng ating Panginoon. Bagamat nandiyan kung minsan ano ba yan? Ako ba ang tinatamaan? Ako ba ang pinagsasabihan? Pero later on when you get to realize na, ay, oo nga pala, tama, nahihil tayo sa ating mga pagkukulang at lalo na sa ating mga kasalanan. At ang mahalaga nito, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, ma-realize mo, yung mga tinatago kong kasalanan, nalalantad habang tayo ay nag-aaral ang salita ng ating Panginoon. Dahil kasi talagang tumatagos talaga Minsan nakalimutan mo na yung kasalanan mo, no? Ay, may ginawa ba akong kasalanan? And then, the Holy Spirit will make you remember, ay, ito yung nung ako pa ay high school, ay, ito pala yung ginawa kong kasalanan. Ay, nung ano pala, ganito. Pero kung minsan nakalimutan na natin. And then, it leads us to repentance. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos sa ating buhay. Then, the Word of God also divides. And when it divides, it also cuts in any direction. Katulad ng isang tabako, espada, the Word of God is able to penetrate and cut away everything that opposes God in your life. May mga, kapag diniklara mo ang salita ng Diyos, minsan merong mga pilosopong tao na kinukutya ka kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, every time na we declare the Word of God, it cuts through. Doon sa taong pinagsabihan mo. Nandun ang unang bigkas ng kanyang salita na hindi niya tinatanggap ang salitang binigay mo. Para sa kanya, ito ay useless sapagkat ang kanyang buhay ay balot pa rin sa kasalanan. Kaya nga, when you declare the Word of God, katulad niya ng espada, na kapag nakapanood nga ako na ginagawa yung mga samurai sword, talaga naman pag kinat mo yung gumaganyan lang yung espada at makikita mo pantay na pantay ang pagkakat nito. And of course, the Holy Spirit is the author of the sword or the Word of God. And the Holy Spirit is the agent that guarantee na ito'y gagalaw at magbibigay ng katuparan once and then dineclare nito mga salita ng ating Panginoon. You see, merong analogy ang ginawa ang author ng Hebrews at ito ay ang armor of God. Si Paul compared the sword of the Spirit to the Word of God. Dito yan si Ephesians 6:17. Kaya sabi niya, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak na Espiritu na walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon.
So sa Hebrews 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay sinasabing tunay na mabilis at ito ay may kapangyarihan kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kapag dalawang talim, matalas talaga yun. Pero pag kinumpare mo yung salita na ating Panginoon, ay mas matindi pa talaga ito. Kaya napakaganda. Alam niyo, napakapalad natin mga kapatid sapagkat tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng banal na salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng talim nito ay nare-realize natin yung ating mga pagkukulang, nare-realize natin yung ating pagkakamali, at pinakikita sa atin ang katotohanan na siya namang dapat nating gampanan sa buhay natin, sa pag-araw-araw nating buhay. So ito po ay puno ng energy, may kalakasan, lalakas tayo. Bagamat nasasaktan tayo kasi it cuts through, no? In any direction. Meaning to say, hindi namimili yan. Ilalantad talaga niya kung anong pagkukulang mo at mga kasalanan mo. We just have to humble ourselves and accept our own errors upang tayo po ay mabago. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul kay Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang upang ituro sa atin kung ano ang totoo at upang mapantanto natin kung ano ang mali sa ating buhay. Itinutuwid tayo nito kapag tayo ay mali at tinuturoan tayong gawin ang tama. Ginagamit ito ng Diyos upang ihanda ang kanyang mga tao para gawin ang bawat mabubuting gawa. 2 Timothy 3:16-17. Kaya kung hahayaan natin ang mensahe ng Diyos, ang gawain ito para sa atin, you see, babaguhin ito ang ating pagkatao at ating pag-uugali. Alam niyo, sa mundong ito, kung mapapansin niyo, it's really very hard in this end times. Napakarami ng mga negative situations na involved ang maraming mga tao. That's why the need to declare the Word of God ay napakahalaga. You know, my dear people of God, we the believers, we the workers, we need to disciple more people. We need disciples para patuloy na makapagpahayag ng banal na salita. Hindi tayo tinipon ng Diyos upang umupo at mag-aral lamang ng salita ng Diyos. But we must become disciples. Makapagdala pa tayo ng maraming mga tao sa kaharian ng ating Panginoon at maihayag pa natin ang kanyang mga banal na salita. Yung ngayong end times, alam naman natin kung gaano kalawak ang negativism, ang kasalanan. Ito po ay nababalot ang ating kapanahunan ngayon sa mga hindi magagandang mga sitwasyon. Really, people need the Word of God sa buhay natin. Kaya mag-disciple tayo. Each one of us must become disciples. You see, A, B, C, D. You know what it means? All believers must be Christ-like disciple. See, all believers must be Christ-like disciples. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So mag-disciple tayo, ha? Tayong mga manggagawa. Pagtungo natin sa iba't ibang mga lugar. This must always be our aim, you know. When we go to different places, we don't just preach the word. See, we don't just declare the word. Ang role natin is yung tinuturoan natin, makapagturo din sa iba. Kaya nga 2 Timothy 2 tayo, mga kapatid. So, importante ito, mga kapatid. Ikaapat, see, the Word of God judges the thoughts and attitudes of the heart. So, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay powerful. At siyempre, ito'y nakapagbibigay ng buhay. Pero kapag dormant na, active ka nga, pero hindi ka naman na kumikilos, medyo minsan masasabi, may katamaran ng isang disciple na ito. So, hindi magiging aktibo ang salita ng Diyos kapag ito'y nasa iyo, sapagkat hindi mo ginagampanan ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi lamang ito nagbibigay ng buhay. Mandi ito'y naghahatid ng babala at magdadala ng paghatol, kaparusahan sa mga masuwayin. Kaya naisulat nga sa Jeremiah 23:29, hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon, at parang martilyo na dumudurog sa bato.
Purihin ang ating Panginoon. At bago tayo magpatuloy, batiin natin ang mga may birthday ngayong August 3, 2023. Happy birthday sa ating kapatid na si Sister Maria Cecilia Mercado at si Brother Christian James. Happy birthday sa inyo. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos and enjoy your special day today. Purihin ang Panginoon. Happy birthday sa inyo ha, lahat mga kapatid. Now, for those who have a YouTube account, you can visit the YouTube account ng Comfy. So, andito po, Comfy Media 4713 or Comfy Media. Just click the subscribe button, watch, like, and share our videos. So, ganito po ang itsura ng ating YouTube playlist. Can we show it? Comfy Music, we have special events, the outreaches and Metro Manila gatherings and fellowships, and the highlights of some of our seminars. So thank you, Lord. Subaybayan po natin lahat na itong mga kapatid. Napakaganda. Yung mga na-miss natin na mga hindi natin napanood, mapapanood po natin. So do we have a song for the week? We have a repeat song of the week ngayon. Dahil sa pag-ibig mo, composed by Sister Seya Borja, and interpreted by Sister Andrea Magadia. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo
sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa'yo. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat, O Kristo. Noon, glory to God. Salamat sa mga banal na awitin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, maski akala mo lang awitin yan, pero pag talagang pinakinggan mo yan, nagpe-penetrate din ang mga words niyan sa ating buhay, sa ating kaluluwa. So, tinatalakay natin yung the Word of God judges the thoughts and attitudes of our heart. Yeah, oo. Sa pagpapatuloy, ang isang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Ang kaluluwa at spirito ay magkahiwalay na lang yan. At habang ang kaluluwa ng bawat isa ay ganap na aktibo, subalit karamihan dito kapag hindi pa nabibigyan ng salita ng Diyos, ito ay dormant. Katulad na nangyari kay Adan, ang kanyang kaluluwa ay siyempre aktibo, subalit nung magkasala siya, ang espiritu ay humiwalay sa kanya. At nawalay sa ating Panginoon. So, sino ang makapag-uugnay ng espiritu? Ang tanging paraan ay matutunan natin ang salita ng Diyos at sa pamamaraan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siya lamang ang makapag-uugnay ng ating ang ating espiritu na mag-uugnay mula sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo, pupunta sa ating Diyos Ama. Kaya sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon na sa kamatayan ni Hesukristo, nabuhay ang ating pag-asa na magkaroon ng makaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nangangaluhulugan sa salita ng Diyos, makikilala natin ngayon ang tama at mali at maaari tayong maging malaya sa kasalanan at habang ang salita ng Diyos ay narinig natin, nagbibigay ng rema sa atin at ginagampanan natin ang nais nitong na sa ating buhay, ito ay mauunawaan ng ating pag-iisip ng ating kaluluwa at muli ang ating espiritu ay buhay na mag-uugnay sa ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na mag-disciple tayo, mga kapatid, para maipaliwanag natin, maipahayag natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa ating lahat, na nais niya ay makaiwas tayo sa kasalanan. Yung binanggit ko sa inyo kaninang ABCD, di ba? All believers should be Christ-like disciples. May isa pa yan All believers should be Christ-centered disciples. You see? Hindi lang ho tayo katulad ni Kristo, kundi ang ating kaisipan, nakatuon tayo kay Kristo, na ang mga taong ating mai-evangelize ay maging katulad din sila ni Kristo. See, yun ay mahalaga para sa bawat tao. Mahalaga talaga ang salita ng Diyos Kailangan talaga mag-disciple tayo, mga kapatid. Mahalaga yan sapagkat kailangan talaga ng mga tao ngayon ang salita ng ating Panginoon. Makapangyarihan kasi ang mensahe ng ating Panginoon it cuts through o tumutusok o tumatagos sa kaloob-looban ng kaluluwa ng mga tao. So we get to know and we get to differentiate the truth from error. Kaya maganda nga yung sinabi ni Paul sa 2 Timothy 3:14-16 nang sumulat siya kay Timoteo sa kanyang pakikipag-ugnayan pakikipag-ugnayan ni Timoteo sa banal na kasulatan. Basahin, sabi ni San Pablo,
Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa aral na natututunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pansinin po natin mga kapatid, in all areas of our lives, magagamit natin at gabay natin ang banal na salita ng ating Panginoon. So the Word of God nakakapagparunong sa atin. Now let this be known by all and by every believer. Alam niyo, ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon, matatalino yan. Ay lahat po yan. Sapagkat the more we study the Word of God, the more nakikita natin ang katotohanan. And the more we get to realize, ay akala ko marami na akong alam. Wala pala tayong gaanong kaalaman sa buhay. Ngunit tayo ay natututo, nadadagdagan na ating kaalaman, nagiging mahusay ngayon tayo sa ating buhay at nadidiscern na natin kung ano ang mabuti at masama. We get to discern the right from the wrong and the truth from error. Kasi kaya nilalagyan ng Diyos ng karunungan ang ating kaisipan at ito ay dapat at mabuti nating gamitin sa pang-araw-araw ng ating buhay. At hindi lamang yon, ito ay magbubunga ng kaligtasan para sa atin. Kaya yung pagbabasa at pagsunod sa salita ng Diyos, natutuklasan ngayon natin ang napakaraming bagay. Kaya nga sabi nga ni Lord, so call unto me and I will answer thee and I will tell thee wonderful and marvelous things you know nothing about. At sabi nga sa James, if any one of you lacks wisdom, you should pray to God who gives graciously and generously to all. So all we have to do is ask the Lord to give us understanding, to give us revelation tungkol sa kanyang mga banal na salita at gamitin natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya si Paul nag-encourage sa mga believers, kaya naisulat niya itong Hebrews 4, no? At dahil ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, hinimok ni Pedro ang mga Kristiyano na bigyang pansin ito. Sa pangalawang Pedro 1:19, ito ang kanyang sinasabi, so we are even more confident of the message proclaimed by the prophets. You will do well to pay attention to it because it is like a lamp shining in the dark until the day dawns and the light of the morning star shines in your hearts. Above all else, however, remember that none of us can explain by ourselves a prophecy in the Scriptures. At sa verse 21, for no prophetic message ever came just from the human will, but people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. At sa awit 119, talata 105, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So hayaan natin itong mga salita na at nating natutunan, nandito na sa ating puso, maging ito'y gabay at maging ilawan natin na gagaway sa ating pagtahak sa ating spiritual na buhay. At sa James 1:22-25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently to the perfect law that gives freedom, it continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. kapag ang salita po ng Diyos ay sa atin, ating sinusunod at ating sinusundan, gabay natin, guide natin sa pang-araw-araw nating buhay, tayo naman po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Pagkat yan ang nais niya, obedience to the Word of God. Hindi ang ating pansariling kaisipan, yung ating mga pansariling mga reasoning, ating susundin, ngunit binigyan tayo ng salita ng Panginoon. Ang kanyang mga banal na salita na siya talagang nagmula
sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang bibig, pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sumaatin ang salita ng Diyos ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay buhay, a living God. He is eternal, and so is His word. Let it be known to everyone, to all peoples of the world, na ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Man does not live on bread alone, but we need the word of God that comes from His mouth. In Jesus' name we pray. Teka muna, Sister Remy. Amen. Meron akong naalala kasi dito sa James 1:20-25. May itatanong ako sa ating mga kapatid. Ano ang difference between na ang lalaking nananalamin at babaeng nananalamin? Assignment ba nila yan? Assignment nyo yan, ha? Assignment nyo. Gusto nyo ng kasagutan? Ha? Itutuloy natin mga ko. I-research nyo. I-research nyo. Siguro kapag ka nasa mirror, ang girl nagme-makeup pa. Isa yun. Kasi, banggitin ko na kaya kasi tinalakay naman natin, no? Ang sabi ni Tony Evans, ang lalaki dalawang beses lang tumingin sa mirror. Pagkatapos makapagsuklay yan, titingin sa mirror, gaganyanin ng bigote, okay na kanyang kilay, laalis na. Pero ang babae, 6 na beses titingin sa mirror. Bakit naman daw? Kasi yun ang kanilang inherent quality. Na paglabas ng pagkagising, You should look good. titingin ka agad sa mirror yan. Kung nagulo ang looking kanyang good? buhok, habang natutulog, and of course, susuklayin yan, at babalik, 6 na beses yan. Pansin ninyo kung paano, lalo na paglalakad kayo. Pag may makeup, pag lipstick, meron pa kayong microscopic na hawak eh. Titignan nyo kung tama yung mga makeup na ginagamit nyo. So, nakita nyo natin mga kapatid, maski sa ating pinapasulan, karamihang mga babae na nakarinig ng salita ng Diyos ang umaaten. Ibig sabihin, intently, tumitingin sila sa mirror. Nananalamin ang kanilang buhay. Ganon din ang nangyari sa kanila. Nakarinig ng salita ng Diyos, binigyan nila ng kahalagan sa kanilang puso. Nanalamin sila at nakita nila ang kagandahan ng salita ng Diyos sa kanilang body, soul, and spirit. Hindi kagaya ng lalaki, patuloy pa lang, at habang hindi pinaganon mo, ayaw pa rin tumigil. Kaya mananalamin tayo mga kalalakihan at pagayahin natin ang pananalamin ng isang babae. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, closing prayer. Naka-score siya. Naka-score tayo. So, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha, ang kanyang maliwanag na salita sa ating Panginoon at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Have a nice day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.